Welcome sa zip9.com. This video ay pag-aaralan natin kung ano ba yung quadratic equations, no? And in this video ay isosolve natin muna yung problem na to bago natin alamin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng quadratic equations. So we have a rectangle, no? Sabi sa problem, a rectangle, the length of a rectangle is 3 centimeters more than its width, no? Its area is equal to 54 square centimeters. So, siguro medyo mali yung pagka-drawing natin rectangle. Mas konti lang naman yung lamang niya. So, we have, siguro ganyan siya. So, sabi niya, the length is 3 more than the width, no? So, pag ginawa nating x yung width nito, no? Ang ating length ay 3 more than the width, so magiging x plus 3, no? At yung area, diba ang area natin is minumultiply na naman natin yung length and width. So, pwede natin sabihin na x times x plus 3, no? And then, of course, sabi natin yung area, its area is also equal to 54 square centimeters. So, parehong area yan. Ibig sabihin, pwede nating equate, equal silang dalawa, diba? So, magiging x squared or x times x plus 3 is equal to, siguro simplify na natin, no? What is x times x plus 3? We have x squared plus 3x equals 54. Well, the purpose of this video is to introduce quadratic equations, no? Hindi natin isosolve algebraically ito, but we can solve the problem by table later, no? So, babalikan natin to, no? Paano isosolve to. Pero gusto ko munang i-focus itong ating equation dito. If I subtract 54 from both sides of this equation, magiging ganito siya, magiging x squared plus 3x minus 54 equals 0, di ba? Kasi magiging 54 minus 54 ito eh. And the equation, no? Ang tawag natin sa equation ito, this is an example of a quadratic. This is an example of a quadratic equation. Baka nagtataka kayo maingay, mayroon tayong ulan. So, ituloy na natin yung ating video. We have, so ano ba yung quadratic equation? So, ang quadratic equation, no? A quadratic equation is of the form na ax squared plus bx plus c is equal to 0, where a, b, and c are real numbers. And a not equal to 0. Well, the reason na meron tayong ganitong condition, pag ginawa natin 0 yung a, mawawala tong term na to, no? Magiging 0x squared yan, di ba? So, magiging bx plus c na lang. Hindi na siya quadratic. Ang tawag na natin sa ganitong klaseng equation ay linear na. So, bali, ang pinaka-condition natin ay dapat meron siyang term na to. Di bali itong dalawa, pwedeng mawala yan, no? Ay magiging quadratic equation pa rin kahit wala itong dalawang ito, no? Pwedeng wala yung isa sa kanila or pwedeng wala sila pareho. It's still quadratic equation. So, pag sinabi natin 3x squared equals 0, this is also a quadratic equation. Pag sinabi natin x squared minus 3 equals 0, this is still a quadratic equation. Kasi may term pa rin siya, may x squared. And then, we have x squared, 2x squared plus 3x equals 0. This is still a quadratic equation. And 4x squared minus x plus 1, for example, still a quadratic equation.
Sa mga terms, yung kasama nung x squared, yun yung a natin, di ba? So, dito sa equation na to, no, ang a natin dito ay 1, di ba? Kasi x squared, 1 yung kanyang coefficient. Ang b natin ay 3, no? Plus 3x. At ang c natin ay ang minus 54 is the same as plus negative 54, no? So, bali ang pinaka-c natin ito. No? C is negative 54. Kasi plus siya. Dapat puro siya plus, di ba? Puro siya plus dito. So, kung may minus ka, dapat i-transform mo siya sa plus. So, ang minus is the same as plus negative. So, dito ang a natin ay, dito sa equation 1, example natin, ang a natin ay 3. Ang a natin ay 3. Ang b natin ay 0. At c natin ay 0. Hindi pala not but 0. Tapos dito, ang a natin ay 1, ang b natin ay 0. Wala tayong term na may x, no? Yun yung b natin, di ba? Yung may x. So, dito walang may x. X squared lang meron. At ang c natin ay negative 3. No? Dito, meron tayong a, which is 2. Ang b natin ay 3. At ang c natin ay wala naman. So, 0 siya. Yung constant. Sorry na not equal ako dito. Na-condition na yung utak ko yata sa a not equal to 0. And in this equation, we have b, a muna, a equals 4, b is negative 1 plus negative x, and c is equal to 1. Okay, so na-identify natin yung ABC. And again, dito sa problem natin, babalikan natin kung paano ba siya sasagutin. Hindi ko muna ituturo sa inyo algebraically, no? Yung maging sunod natin lesson kasi wala tayong time. Of course, this can be done using trial and error, no? Kasi ano mga number na pag minultiply mo ang sum niya ay 54. Pareho dapat positive kasi length ang pinag-uusapan natin dito. So, pag length na hindi directed, positive siya palagi. So, ibig sabihin, anong dalawang numbers na ang sum, anong dalawang numbers na ang product niya ay 54? So, 1 and 54. Kasi length and width, tinatimes na sila, di ba? So, 1 and 54 is 54. 2 and 27. Diba? 3 and 18. May 4 ba? Hindi pa pwede sa 4. Hindi pwede. 5, hindi pwede. 6, 9. Tapos, 7. Ang 7, hindi pwede. 8. Oh. Hindi rin pwede. 9. Pero pag nag-9 ka na dito, 6 na rin to. No? Parehan nito. No? So, babalik siya. So, ito, ang product niya ay 54. Product. 54. More than, pero dito 3 more than its weight. Lahat yan 54, di ba? Pero alin sa mga numbers na ito ang mas malaki yung isa ng 3? So, hindi naman obviously ito. Hindi naman obviously ito kasi 25 yung lamang. And then also here, we have 15. Ang pwede lang natin ay 6 and 9. Ibig sabihin, ito yung sagot kasi 3 more than its width siya. Yung 9. And at the same time, yung area is 54. So, nasa-satisfy natin yung dalawang conditions, no? The area and the condition on the length and width, no? Ibig sabihin, ito ay 9. Ito ay 6. So, 6 times 9 is 54 and then 9 minus 6 is 3. Okay? So, yan yung quadratic equation natin, no? Yung remember, yung pinaka-form ng quadratic equation is ax squared plus bx plus c equals 0. Now, dito, sa problem, gusto nating malaman yung value ng x, di ba? Gusto nating malaman yung value ng x dito sa equation na to para makuha natin yung length tsaka width. Nakuha natin by trial and error, no? Or by getting the factors of 54 by listing. Pero sa mga susunod na na videos ay
gagamit na tayo ng mga techniques paano kukunin to algebraically. Kasi paano kung masyado namang maraming factors, di ba? Hindi ka lang pwede mag-list palagi. So, dapat makuha mo siya algebraically. So, abangan nyo yung susunod natin mga videos, no? Paano natin kukunin yung value ng x dito sa quadratic equations. Maraming salamat. Gusto ko kayong invite sa sipnayan.com. Yan yung ating website. And of course, sa ating YouTube channel, kung gusto nyo mag-subscribe, just click the subscribe button below the video. And I'm going to see you in the next video. Maraming salamat. And see you in the next tutorial.